Hindi bagay, hindi hayop. Isa siyang pangkaraniwang dalaga at siya si Alondra Dominadora na may jowang aswang. Kung paano nangyari, makinig kayo sa kwento ko. Ganito kasi yun. Naglalakad si Alondra sa may kakahuyan para manguha ng talbos at mangahoy na rin panggatong nila. Bigla siyang napatid sa nakausling bato. Natumba siya pero hindi naman nawalan ng malay. Patayo na sana siya nang magka face to face sila ng kinatatakutan niyang hayop. Isang ahas. Nakatitig ang ahas sa kanya na parang may ginawa siyang malaking kasalanan dito. Napalunok siya. Alam niyang may masama itong tangka sa kanya pero hindi niya alam kung paano iyon pipigilan. Kaya nagdasal na lang siya sa isip na sana ay bigla siyang maglaho o kaya dumating ang fairy godmother niya o Prince Charming kaya na magliligtas sa kanya sa sitwasyon na yun. Mabilis namang tinugunan ni Lord ang dasal niya nang bigla na lang may humablot sa ahas at inihagis iyon sa kabilang planeta yata. Unti-unti siyang lumingon para makita kung sino ang hero niya. Isang gwapong lalaki, matangkad, moreno at may pagkatsinito. Kinuha nito ang kamay niya para itayo siya. Siya naman hindi maalis ang mga mata sa poging mukha ng kaharap. Ngunit ganoon na lang ang gulat ni Alondra nang makita niyang nakabaligtad ang refleksyon niya sa mga mata ng lalaki. Ibig sabihin, isa itong aswang. Tatakbo na sana ang dalaga pero pagpihit niya sa kabilang direksyon ay bigla na lang ulit nandoon ang gwapong aswang. Napawaw si Alondra. May kakayahan palang mag-teleport ang binata o sadyang mabilis itong kumilos na parang kidlat. Kahit napupugian ang dalaga sa binata, hindi niya maiwasan na hindi matakot dito. Napaatras ang mga paa niya. Kaya lang, pag atras niya ay bangin na pala. Pero sa halip na sa bangin siya mahulog, ay nahulog siya sa mga bisig ng binata. Tapos nagkatitigan ulit sila at nakita na naman niya yung baligtad na siya sa mga mata nito. Sisigaw sana si Alondra pero bago pa maibuka ang bibig niya, lumapat na ang labi ng binata sa labi niya kaya hindi na siya nakaimik. Pumikit na lang siya at sabi sa isip, ang sarap pala, ito ang una niyang halik. Hindi maitatanggi ni Alondra ang kilig. Mula noon, lagi na silang nagtatagpo sa kakahuyan. Sabi ni Joaquin, matagal na raw niyang sinusubaybayan ang dalaga sa kakahuyan. Lagi niyang inaabangan ang pagpunta nito roon dahil gusto talaga niya itong makita. Hindi lang niya alam kung paano siya makikipagkilala at kung paano nito matatanggap ang lahing pinagmulan niya. Teka, hindi basta-basta sinagot ni Alondra si Joaquin ha. Binigyan niya ito ng sandamakmak na kondisyon. Una, bawal siyang kagatin ito. Tapos, bawal itong magpakilala sa mga magulang niya at kaibigan dahil siguradong matatakot sila. Bawal itong pumatay ng tao. Bawal siya nitong dalhin sa lugar ng mga aswang. At higit sa lahat, bawal itong tumingin sa ibang babae, aswang man o tao. Kulang na lang sabihin ni Alondra na bawal itong maging aswang. Tinanggap naman lahat iyon ni Joaquin kaya tuloy ang ligaya nila sa kakahuyan sa tuwing magkikita sila. Isang gabi, naalimpungatan si Alondra nang marinig ang mga sutsot mula sa bintana. Nanlaki ang mga mata niya. Si Joaquin, nakalutang ito sa harap ng bintana ng kwarto niya. Agad niya itong pinapasok dahil baka may makakita rito. Nagmamadali niya ring isinara ang bintana. Tinanong niya ito kung anong iniepal nito sa bintana niya. Kailangan daw nito ang tulong niya. Dahil hinahabol ito ng mga nagruronda. Balak lang naman daw nitong haranahin ang dalaga. Katunayan may dala pa itong gitara na bitawan nga lang sa pagmamadali. Yung mga nagruronda may hinahabol silang tiktik at akala nila ay siya yun dahil naglalakad siya sa dilim. Tumakbo siya kaya hinabol siya. Sinisi pa siya ng dalaga kung ba't siya tumakbo. Sana nagpaliwanag na lang daw. Iginiit naman ni Joaquin na hindi raw siya maaring magpaliwanag dahil ang mga nagruronda ay may kasamang albularyo at tsak na makikilala siya nito na isang aswang. No choice ang lola niyo kundi itago sa kwarto ang jowa niyang aswang para maprotektahan sa mga ronda boys. So ayun na nga, natulog silang magkayakap sa dilim. Paggising ni Alondra, akala niya nananaginip siya dahil si Joaquin nasa tabi pa niya at naghihilik. Kumakatok na ang mother dear niya. Baka makita nitong may katabi siyang gwapo sa papag niya kaya nataranta siya. Itinulak niya si Joaquin sa lapag at pinagulong sa ilalim ng papag. Saktong bukas ng nanay niya ng pinto. Nakatayo na raw pala siya at di pa siya sumasagot. Sabi niya, bubuksan na dapat niya ang pinto. Naunahan lang siya nito.
Sumunod na agad siya sa nanay niya sa kusina para mag-agahan. Pagkatapos, dali-dali niyang binalikan si Joaquin sa kwarto. Ang ulupong at hindi pa rin nagigising sa ilalim ng papag. Hinila niya ito palabas doon. Nagkanda untog-untog pa dahil tatayo na sana, hindi pa tuloy nakakalabas sa ilalim. Kakamot-kamot ng ulong tinanong siya nito kung bakit nasa ilalim siya. Anang dalaga, kailangan na nitong umalis dahil umaga na. Aalis na nga sana ito, kaso may kumatok na naman sa kwarto at sa pagkakataong iyon ay ang tatay naman ni Alondra. Nataranta na naman siya, pinagtago niya si Joaquin sa loob ng aparador. Malaki ito kaya wala itong mapagpipilian kundi ang mamaluktot doon. Tinanong ng tatay ni Alondra kung sino ang kausap niya. Sabi ng dalaga wala siyang kausap, kumakanta lang siya. Hindi ito naniwala kaya ineksampulan siya ng dalaga ng isang kanta. Sinabihan siya ng ama na huwag niyang masyadong ilakas ang boses dahil baka may makarinig, nakakahiya. Sabay labas na nito ng silid at sara ng pinto. Si Alondra man ay hindi madala ni Joaquin sa kanilang lugar dahil alam niya na hindi rin matatanggap ng mga kalahi niya ang jowa niyang tao. Kaya ang kanilang relasyon ay nagmistulang bawal na pag-ibig. Kahit pa pareho naman silang dalaga at binata, walang sabit. Lagi silang nakikipagpatintero sa mga aswang at tao. Isang beses, nag-disguise pa sila para lang malaya makapamasyal sa parke at kung saan-saan pang lugar nila gusto. Nagsuot babae si Joaquin at lalaki naman si Alondra. Kaso masyadong tumirik ang araw, parang vampirang nalalapnos na ang balat ni Joaquin kaya ang ginawa ni Alondra ay itinulak niya ito sa ilog. Mabuti na lang at malamig ang tubig sa ilog. Kaya naibsan ang iritasyon ng balat ng binata sa matingkad na araw. Pero hindi ito pumayag na siya lang ang maliligo sa ilog. Hinila rin niya si Alondra at sabay silang nagtampisaw. Dahil nabasa ng tubig, kaya ang pagdidisguise nila ay humulas din. Nasarapan sila sa pagbababad sa ilog, kaya't hindi nila namalayan ang paglipas ng oras at paglubog ng araw. Dingit sa kanila, may mga aswang pala na nagmamasid sa kanila sa paligid. Nakumpirma na mga ito ang hinala, kaya naman nalagay sa panganib ang magjowa. Nagmamadaling umahon ang dalawa, sinabihan ni Joaquin si Alondra na kumapit sa kanyang mabuti dahil kailangan nilang tumakbo ng mabilis. Takbo nga sila, halos kalad ka rin ng binata ang dalaga. Napapagalan si Joaquin kaya pinasa na lang niya ito. Pero habang tumatakbo sila ay daig pa ng dalaga ang nabugbog ng mga dahon dahil tumatama ang mga ito sa mukha niya. Sa sobrang bilis nila ay hindi na ito alintana ng binata. Nagtaka pa si Joaquin nang saglit silang huminto at makitang namumula na tila pinagsasampal ang mukha ng nobya. Inis na inalis ni Alondra sa bibig ang nakain pa niyang dahon. Narinig ni Joaquin ang angilan ng mga aswang kaya tumakbo ulit sila ng magkahawak kamay. Kaso nadaanan naman nila ang mga ronda boys na nakatambay sa isang bakuran habang inihahanda ng mga ito ang mga sibat na gagamitin sa pagtugi sa mga aswang. Nakita at nakilala ng albularyo si Joaquin. Isinigaw agad sa mga kasama na aswang ang kasama ni Alondra. Sa pagkakataong iyon ay dalawang grupo na ang humahabol sa magjowa, ang grupo ng mga aswang at ang mga ronda boys. Tinakot ni Joaquin ang may-ari ng isang tindahan kaya nagawa nila itong pasukin. May gusto kasing kuhanin si Alondra, ito ay ang bawang at asin. Natakot din ang binata sa hawak ng dalaga pero sinabi nito na kailangan nila iyon panlaban sa humahabol ng mga aswang. Nang makuha iyon ay naiwang nakatulala ang tindera. Sa sobrang pagkataranta naman ni Alondra ay pati yung mga ronda boys ay nahagisan niya ng asin. Natigilan naman ang mga nagruronda nang malingunan ang grupo ng mga aswang. Ang dami, talo sila sa bilang, kaya't nagkanya-kanya na lang din sila ng takbo para mailigtas ang mga sarili, habang ang magjowa ay patuloy na tumakbo. Dahil sa pangyayaring iyon, sina Joaquin at Alondra ay piniling magpakalayo-layo sa lugar na yon. Nagpadala na lamang ng sulat si Alondra sa mga magulang at ipinaliwanag ang kanilang sitwasyon. Gayunpaman, babalik daw siya sa takdang panahon at hindi rin naman niya ililihim sa kanila ang kinaroroonan nila ng mahal niyang si Joaquin. Nagmamahalan din ang mga magulang ni Alondra kaya't naintindihan nila ang pinagdaraanan ng anak. Subalit hindi lang talaga nila maiwasan ang hindi mag-alala dahil sa jowa nitong aswang. Sa kasalukuyan, humigop ng kape ang matandang babae na nagkukwento sa mga bata ng pangyayaring iyon. Nagtanong ang isang bata kung nasaan na ngayon ang magjowa. Anang matanda, si Joaquin ay matagal nang sumakabilang buhay dahil sa naging sakit nito, habang si Alondra
ay nasa kanilang harapan ngayon. Inamin ng matanda na siya si Alondra, ang kanilang lola Doray. Ang tunay niyang pangalan ay Alondra Dominadora Lihauco at ang kanilang lolo ay si Joaquin Lihauco. Nagulat at nangilabot ang mga bata nang mapagtantong sila rin pala ay may lahing aswang dahil ang kanilang lolo ay isang aswang. To God be all the glory.